Happy New Year mga kasari! Ito yung first vlog natin this month of January. Shout out sa tigyawat kung nagbabadya na naman! Diba? January 2 pa lang, andyan na kayo. Okay, so gagawa ko lang ng vlog to kasi ang dami kong nababasa sa group ko ang sari-saring stories buhay tendera-tendero. Parang minamaliit nila yung pagkakaroon ng sari-sari store, retailer, tapos ang daming nawawalan ng pag-asa. Para sa akin kasi, nung una ako nagtayo ng sari-sari store ay hindi lang talaga para libangan. 'Di ba? Parang kahanay na tadri. Nagtayo ako ng sari-sari store para may sarili akong pera. Hindi ako maasa sa sweldo ng aking ex-partner kasi meron akong 2 anak. So, ayokong nasusumbatan ako. And, syempre para meron tayong sariling pera. Pwede kang gumalaw ng gusto mo, hindi ka nakaasa sa kanya or hindi ka lang basta manghihingi, 'di ba? May sarili kang pera. Ano yun, be? So, yun yung una, 'di ba? Para kumita ka, may sarili kang pera. At pag sinwerte ka dyan sa itatayo mong sari-sari store, pag malakas at lumago, eh, mabibili mo talaga lahat ng gusto mo at matutupad yung mga pangarap mo. And, alam mo ba na pag nagtayo ka ng sari-sari store, nakakatulong ka din sa community nyo, sa mga kapitbahay mo, lalo na kung retail ka. Ano ba yung retail? Diba yun yung pwede bumili sa tindahan mo ng tingi-tingi. For example, ikaw yung ako yung may tindahan, kaya kong bumili ng ganito ng buo, 'di ba? May libre 8 plus 2. Ayan oh. Ano siya pa? Mamaya, habol lang sa mga. 8 plus 2. So ako kaya kong bumili ng ganito. Pero yung mga kapitbahay ko, merienda lang nila pa isa-isa. Hindi nila kaya bumili ng ganito ng boltuhan or pumunta pa sa sa supermarket para bumili ng ganito. Kasi kung mamamasahe pa sila, tapos konti lang naman bibili nila. So, tayo, yung naglalapit sa kanila. Pwede silang bumili ng tig-isa nito. Isa lang ng ganito, di ba? Hindi na sila mamamasahe or ano pa man. Baga, nailapit natin sa kanila yung mga pangangailangan nila. At syempre, ang laki advantage niyan kasi yung plus 2 na yan, sa atin mapupunta yan. Malinis, nakita na natin yung libre na yan, di ba? So, maramihan kasi tayo bumili and sila, nasa community natin, mga kapitbahay natin, pwede bumili ng isa-isa lang. Katulad na lang sa mga magic sarap, tayo bumibili tayo ng tigwa 1 dozen, boltuhan, maramihan. Sila pwede silang bumili ng paisa-isa. 'Di ba? So dito, tulad sa amin, kung hindi mo kayang bumili ng 1/4, uso dito yung repack ka ng asukal, 5 piso. So, nakakatulong ka sa kanila. Natulungan mo yung sarili mo, syempre kumita ka at the same time. Parang yung iba kasi naging bread and butter na nila yung sari-sari store nila. Doon sila kumukuha ng source of income nila, katulad sa amin. Ito yung talagang bread and butter namin. And sa community nyo din, natutulungan mo din sila na hindi na sila mapalayo pa. Na lahat ng pangangailangan nila ay nandyan na sa tindahan mo. Mas maganda, 'di ba? Syempre, sa murang halaga lang naman. So, huwag nyo sabihin na, kasi, vice versa yan natutulungan nyo yung sarili nyo. Natutulungan tayo ng mga customers natin. Kasi, kung hindi naman dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng benta. So, pangalagaan natin sila. At the same time, ibigay din natin yung pangangailangan nila. Diba? Ang ganda nun. Kaya, minsan, nagtutulungan tayo kasi kung wala tayong parang dati wala akong GCash. So, yung customer ko dito, actually si Liza yun palagi siya nagre-request, Ate Bon, mag-GCash ka na nga. Kasi layo pa ng pinag-GCashan ko. So, hindi ako techie before. Takot ako sa online banking. Hindi nga ako nag-ATM nun Gusto ko passbook lang kasi takot din ako sa mag-ATM. Gusto ko malinis passbook. Hindi ko siya ina-apply sa online. Hindi talaga ako techie. Naging techie ako kasi kailangan ko mag-adapt sa pag-grow or pag-change din ng panahon. 'Di ba? Dati hindi naman uso si GCash, si Maya, si online banking. Ang paglo-load noon, traditional lang, di keypad. Ngayon, napakadami ng app na pwede mong maggamit sa paglo-load. So, kailangan mo talagang makisabay din sa agos ng panahon para hindi ka mapag-iwanan. So, yung request ng customer mo, sundin mo para magkaroon ka ng benta. At the same time, nasolusyonan mo yung problema nila na hindi na sila kailangan lumayo pa para hindi pa sa malayo magpa-GCash. Kumita ka dahil sa suggestions nila at napagaan mo din yung buhay nila kasi nandyan na lang sa malapit sa'yo. So, yun, meron tayong connection. Kaya huwag kayong sabi ng hindi ko ganyan. 'Di ba?
And shout out sa mga tatagal ng may tindahan, tsaka napakadami naging katas ng sari-sari store nila. So yun lang. Kung meron kang gusto kong i-vlog, i-comment mo lang dyan sa baba kung may tanong ka. Ayan, follow mo ako sa Facebook ko and sa YouTube channel ko. Hopefully, maging active na ulit ako. No? And makasabay na ako dun sa mga tenderang vlogger na naging artista na. Kasi artista na talaga sila, as in vlogger. Kasi napakagaling nilang umarte at gumawa ng content. Ayan.